Hi there! At saya-saya dito. Nandito tayo sa Glasgow, Scotland. Barrio Fiesta. Dami-dami. Libo-libo ang tao. Pero we have two nurses sa katabi ko. Anong name mo? Geraldine Do. Ikaw? Imelda Ju. Ikaw ngayon, nasubukan mo na ang MXT before. Opo, matagal na. Capsule, yung coffee. Pareho. Nagdadala ka here, ha? Opo. But you want to introduce it kay Ma'am Imelda. Opo. Ma'am Imelda is a nurse. Ngayon, nagwo-work siya pero retired na. Pero here, Nursing home. nursing home. So, yung mga may edad na ang tinaalagaan mo. And we don't want na siyempre magkaroon ng sakit tulad ng mga nandun, ano? And that is why gusto ko introduce sa'yo yung MX3. At saka wala kang maintenance, right? So, yan ang maganda sa'yo, yung ating MX3 capsule, 500 mg. Alam mo, you can take it as your vitamin. Di ba nagba-vitamin ka? Yes. Ang kagandahan ng MX3 capsule natin, natural. Okay. At saka, Filipino. Oh, Tama, di ba? Filipino nga. Support the support Filipino. natin. Yes. Thank you! Thank you, MX3! Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Ako nga po pala si Leia ng May Kawayan, Bulacan. 22 years old. At DJ Lindsay, gusto ko pong marinig ang opinion ninyo tungkol dito sa problema ko. 2 years na po akong nakikinig sa lihim ng liham. Kaya naman po, nung narinig ko one time yung paraan kung paano mag-send ng story, hindi po ako nagdalawang isip. Lalo na po't hindi ko na alam kung anong gagawin dito sa pamilya ng boyfriend ko. DJ Linz, medyo may tampo ako sa pamilya ng boyfriend ko. Kasi naman, sikat na sikat po yung ex ni boyfriend. Isa po siyang influencer. May times na kahit ako, tinitingnan ko yung accounts niya. Lifestyle, travel ang mga kinokontent po nung ex nung boyfriend ko. Maganda siya, DJ Lindsay. Pero, sa pag-observe ko, never naman pong nag-react ng heart or like yung boyfriend ko sa pictures niya. Pero hindi ko lang po sure kung chine-check niya ba talaga yung account ng ex niya. Pero alam mo, dito ako nasasaktan. Kasi yung family ng boyfriend ko, yung nanay niya at mga kapatid niya, sila yung react ng react at comment ng comment doon sa pictures ng ex ni boyfriend. Buti nga kung react lang eh. Kaso may pa-comment pa. Sinasabi pa ng nanay niya, "Anak, ang ganda-ganda talaga ng anak ko." Alam niyo po yung nakakababa ng self-esteem. Feeling ko, hindi ako yung girlfriend. Siguro masasabi ko na rin na medyo may selos akong nararamdaman kasi never po silang nag-react sa mga pictures ko. Never po akong tinawag na sis o anak. Kaya ang ginawa ko, DJ Lindsay, nagpa-photoshoot ako doon sa studio ng kaibigan ko. Nagpaganda ako. Nagpa-makeup ako. At pinagkagastusan ko talaga yun.
Nung pinost ko na yung pictures online, daming tao na nag-like, nag-heart, nag-comment. Ang ganda mo. Perfect. Anong kinain mo? Why the glow up? Pero yung pamilya ng boyfriend ko, yung mga madalas na nagre-react sa post nung ex ng boyfriend ko, di man lang nilike o heart at wala ring comment sa photos ko. Naka-follow naman sila sa akin. Then, pumunta kami ng boyfriend ko sa bahay nila nitong weekend lang. Hindi ko ina-expect. Harap-harapang sinabi sa akin ang ate niya na, "Uy, ano yung mga photoshoot mo? Ano yung pictures na yun?" Parang ang trying hard naman. Nakikipagkompetensya ka ba kay ex? DJ Lenz, hindi ko alam kung naghahanap lang ba ako ng validation mula sa pamilya ng boyfriend ko. Gusto ko lang sigurong makita naman din nila ako. Pero ang dating pa ngayon, trying hard ako. O baka mas napatunayan ko lang na kahit anong gawin ko, siya pa din yung magaling para sa kanila. Mas na-appreciate pa rin nila yung ex ng boyfriend ko kesa sa akin na present na. Ano po ba ang dapat kong gawin, DJ Lindsay? Para po akong kinakain ng lungkot at selos. Natatakot din po ako na baka one time, iwanan na lang ako ng boyfriend ko at bumalik sa ex niya. Please tell me what to do, DJ Lindsay. Hihintayin ko po ang comments nyo. Maraming salamat po. Muli, ako si Leia. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hi, Pangga! Time check muna tayo. 17 minutes after 9. 9:17 on the clock. Wow! Ikaw pa rin po ay nakikinig sa istasyon na same, pero iba! Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Kasi naman, bakit ba kasi friends mo yung pamilya ng boyfriend mo? Bakit pa kasi inad mo agad yung pamilya ng jowa mo? Real talk ah. Gano'n na ba kayo katagal? Alam ko naman na kailangan mo siguro to belong. You have this feeling na parang kailangan mo to blend with them and to belong. And ganyan naman tayo, di ba mga babae? Pag bago pa lang tayo with our boyfriends or mga special someone natin, i-invite natin yung mga close sa kanila. Kikilalanin mo isa-isa, yung mga ate niya, mga kuya niya, kasambahay nila, 'di ba? Yung pet nila, kung may page, ilalike mo, mega heart, 'di ba? Kasi we wanna feel na connected tayo, hindi lang sa kanya, pero doon sa mga taong mahal niya. So I do understand kung bakit ka affected doon sa ginagawa ng pamilya ng boyfriend mo, doon sa ex. Pero, alam mo, one thing I learned, growing up, is, while it's good na maganda yung relationship mo with everyone, lalo na kung boyfriend mo yan, pero boyfriend mo pa lang naman. Wow! Hindi ko alam kung pareho tayo, we're on the same page on this, mahal ko Pangga ko Pero kasi, hindi naman
'di ba? Hindi ka naman obligado na i-add sila on social media kung hindi mo feel, 'di ba? Kasi dapat mag-ingat ka. Ito maipapayo ko sa mga pangga natin. Kailangan sa mga early stages or early years or early months ng inyong relationship, kung bago pa lang kayo, mag-ano ka muna, maghinay-hinay ka muna, 'di ba? Alam ko na very eager ka to meet his family, 'di ba? Pero maghinay-hinay ka kasi for one, hindi mo alam kung tatagal kayo. Syempre, yun naman talaga yung goal, yung tumagal kayo and to love each other, until the end of time, taray. Pero kasi, syempre sa mga unang parte ng relasyon ninyo, 'di ba? Medyo kakapakapain mo muna kung kamusta ba sila, ganyan. O tingnan mo ngayon nasaktan ka. Kasi masyadong attached yung pamilya niya doon sa ex ng boyfriend mo. Nakikita mo tuloy ngayon. Alam mo kung hindi mo nakikita yung mga ginagawa ng pamilya ng ex, wala ka namang mararamdaman eh. Diba? Pero kasi friends mo nga sila at 'di ba? Friends mo sila at nakikita mo lahat ng ginagawa nila. Nakikita mo kung paano mag-react yung mga yon dun sa ex ng boyfriend mo. I mean, malalaman mo rin naman 'yan. Pero yung first hand na makita mo na nagre-react, 'di ba nasaktan ka? 'Di ba parang may bubog to it's? 'Di ba? Sakit, 'di ba? So if I were you, yun nga ang yung payo ko sa iba. Sa iba muna. Oo, teka ka lang ha. Sa iba muna. Huwag niyo munang i-friends yung mga pamilya ng jojowain ninyo o ng jowa ninyo kung bago pa lang naman kayo. Darating yung time na magiging komportable din kayo to add each other kapag, alam mo yon, nagkapalagayan na kayo ng loob, kapag bet mo yung ugali nila. But Zai, hindi ka naman obligado na i-add sila isa-isa. Diba? Tingnan mo, pag hindi kayo tumagal, magiging problema mo pa yan. Affected ka din dyan. Mahihirapan ka mag-move on from your boyfriend kapag lahat sa pamilya, kaibigan mo. Diba? So, halika na at mag-comment ka. Ano nga ba ang gagawin ni Leia Pangga? Oo, ni Panggang Leia. Because yung nga pong pamilya ng kanyang boyfriend, react pa rin ang react. At gandang-ganda pa rin doon sa ex ng kanyang boyfriend. Tapos siya nagpa-photoshoot siya, dami niya magagandang photos, ni isa sa pamilya ng members ng pamilya ng kanyang boyfriend, hindi nag-react, hindi nag-comment. So masamang-masama ang loob ni Pangga natin na si Leia. So tell me what she needs to do. Halika na at i-message mo ako on Facebook, facebook.com/energyfm1067. Pag kinlik mo yung page namin, may makikita ka live at bubungad dyan ng professor ng bayan. Diba? Mukha akong professor ngayon sa suot ko. Oo. Okay Halika na! Sabi po ng mga pangga natin, sabi ni Michael, huwag ka kasi makipagkompetensya, ate. Huwag ka makipagkompetensya dun sa ex. Nako, obvious to obvious ka naman. Talo kahit sa ang anggulo dahil mas gusto nila yon dahil mapera yung ex-GF. Let's be real na lang po, DJ Lindsay. Oo, mayaman pala. Hindi naman nasabi. Oo. Wait lang may ayusin lang ako. Okay. Next, ang sabi pa dito, so advice ko lang sa'yo, magpayaman ka, mag-abroad, mag-travel, wag mo nang pagsiksikan yung sarili mo sa fam ng boyfriend mo kasi it's really useless. As long as okay kayo ng boyfriend mo, siya dapat ang nagmamatter, hindi yung ibang tao. Baka dahil sa insecurities mo na yan pa yung maging dahilan para ma-fall out of love ang boyfriend mo sa'yo. Lihim ng liham. Sabi naman ni Mariette Samson, naku naman girl, kailangan ba talaga makipag-compete? Be proud of who you are at kung anong meron ka. Kasi sigurado naman maganda ka at pero maganda rin yung ex ng boyfriend mo, 'di ba? May kapintasan pa rin 'yun, 'di ba? Kasi wala naman pong perpektong tao at lalo na hindi mo need ng validation mula kahit kanino. Tama. Oo, hindi mo kailangan ng validation mula sa ibang tao. Lihim ng liham. Sabi naman ni Floyd, to be honest, it's your fault. Masyado kang affected sa past ng boyfriend mo. Hayaan mo sila kung ano mang ginagawa nila. Huwag ka makipagkompetensya sa ex ng boyfriend mo. As long as sa'yo naman at nakafocus ang attention ng boyfriend mo, hindi dapat big deal yon. Dahil kayong dalawa lang naman talaga ang magsasama sa buhay. Lihim ng liham. Sabi pa dito influencer po kasi may say kuno. Ganun naman talaga ang mga tao. Kung sino ang sa tingin nila may say, doon sila sasawsaw at tuwang-tuwa at kakampi. Red flag yan Yan ganyan ang klaseng pamilyang hindi dapat respetuhin. Hoy! Grabe ka naman.
Sa bibig na nila mismo nang galing na gano'n ang tingin nila sa'yo, competing with your boyfriend's ex. Malamang taas kilay at pinagtatawanan ka pa nga ng mga yan. Kaya gawin mo, magpayaman ka, mag-travel, have fun, don't compete with your ex, with the ex-girlfriend or anyone else because you are uniquely created. Lihim ng liham. Taray, hepe. O, sabi ni Jay, di mo naman kailangan tapatan yung ex. Di ba parang naiinggit ka lang kasi sa kanya. Ang importante, walang pake yung boyfriend mo sa ex niya. Pakita mo na lang na mahal mo si boyfriend at huwag ka makipag-compete sa past. Kasi masisira talaga yung relationship ninyo kapag ganyan yung ginawa mo. Aha! Totoo naman. Lihim ng liham. O, sabi pa dito ng mga panggapo natin over Facebook, facebook.com/energyfm1067. Naku, DJ Lindsay, sabi ni Rosie, mas bet nila yung ex sa alis ka na sa relasyon kung nasaan ka ngayon. Agad-agad. Lihim ng liham. Sabi ni Ablaza, ugaliin na sports lang ang social media. Huwag magpa-apekto at mahalaga ikaw ang present ni Kuya. Di ba? Sabi naman po ni Darwin, you can't please people. Kahit first time lang kayong magkita, syempre mas kilala pa nila yung ex-partner kaysa sa'yo. Kaya kung mahal ka ng partner mo, no need magselos or maging negative sa sarili mo. May beauty ka naman. Yun ang mahalaga. Sabi naman po ni Diyosa, work for their trust and respect as long as ipakita mo na mahal mo ang jowa mo. Archie Manson, sabi dito, sounds like an inadequacy issue to me. You seem to lack confidence. Be you dahil pinili mo ang jowa mo. True. Hi, sabi dito, minsan po kasi Ate Linz, yung family din ng jowa ang insensitive. Sabi ni Josa, hugot na hugot Saan ka nang gagaling, be? Alam mo, totoo din naman, alam mo sobrang tama yung mga nasabi sa atin ng mga pangga natin over, comment section ng live. No, wag ka masyadong magpa-apekto sa past ng boyfriend mo because there is a reason why nasa past na yung ex at ikaw, yang ganda mong yan, yang katawan mong yan, yang ganyan tangos ng ilong mong yan. Ang dahilan kung bakit ikaw ang present. Diba? Ibig sabihin, meron sila, di ba hepe, gano'n naman yon. Ibig sabihin, meron sila hindi na pagkasunduan. Kahit pag gano'ng kaganda yung ex niya, di ba, nag-break pa din sila. Ibig sabihin, baka mabaho yung hininga. Charin. Baka mamaya, okay, maganda nga, pero kung sino-sino naman yung chinat-chat. Ayaw na ayaw pa naman ng mga lalaki ng ganyan. Wow! Yung tipong hindi lang siya nakatingin kung sino-sino na yung kinikembutan. Di ba? May rason kung bakit sila nag-break. Kasi kung, alam mo, okay sila at okay yung pamilya nila, di ba? O wala nang makapintasan, ba't di pa sila nagpakasal? Kaso nag-break, ibig sabihin may hindi sila napagkasunduan at hindi nila hindi nila what do you call this? Hindi nila maayos yon, di ba? So, kaya ka nandyan kasi ikaw yung pinili. So, kung ako sa'yo, huwag ka nalang magpa-apekto for one, sa ginagawa ng pamilya ng ex mo. Kasi alam mo, baka nga yung ex mo, tuloy ex ng boyfriend mo. Kasi baka nga wala ding naman pakialam yung ex ng boyfriend mo sa pamilya ng boyfriend mo ngayon. Wow! Hindi naman talaga natin alam. So, huwag ka nalang magpa-apekto. At huwag mo siyang tingnan na sa threat. Diba? Kasi napaka-negative noon. May sarili kang ganda. Tulad nga ng sabi sa ating comment section, may sarili kang ganda. You are uniquely created. Diba? That is so true. Tsaka alam mo, ang lalaki, kapag ayaw na yan, hindi mo yan mapipilit. Wow! Yung mga solid na lalaki kapag umayaw na sila sa relasyon, diba no? Dala-dalawa dito, baby Toby, hepe. Tama. Pag umayaw na sila sa relasyon, naku, parang tikoy na hinihilay ang mga yan. Oo, hindi mo mapipilit ang mga lalaki kapag ayaw na nila sa isang babae, di ba? Lalo pat ginawan sila ng mali, ay talagang magti 360 degrees yung mga yan. Oo. Di ba, may mga pagkakataon na ang kinukuha nila is yung complete opposite ng ex nila. Di ba? Feeling ko lang. Hindi pala. Meron palang iba na yun pa din. Kasi hindi natututo ng mga lessons nila. But anyways, ang mga lalaki, big on attitude yan.
Diba? May mga lalaki na mahilig sa magaganda, pero okay, thank you kung maganda, pero big on attitude naman yung ibang tao. Mas okay sa kanila yung magaling makisama. Oo. Kung mabait ka, di tanggapin mo na mabait ka. Kung isa maganda, ikaw mabait, huwag mo na masyadong isipin. Diba? So, yun na lang. Huwag mo na masyadong pinapansin yung mga ginagawa ng pamilya ng boyfriend mo kasi ikaw lang din yung makukonsume, ikaw lang din yung kakainin ng sadness and loneliness and jealous and insecurity. Wow! Diba? Be confident. Be you. Oo. Sabi ni Ronald, bilhan mo ng branded na bag yung nanay ng boyfriend mo. Naku, yung mga ganyan, kahit anong ibili mo dyan, may pintas ka pa rin maririnig. O yung mga, ewan ko, hindi ko pa naman na-meet yung pamilya ng boyfriend mo, te. Pero may mga tao na kahit anong ibigay mo sa kanila, maipipintas at ipipintas pa rin sa mga binibigay mo at pinapakita mo. Kasi you'll never be good enough for them. So if I were you, be happy with your boyfriend. And when the time comes na gusto na ninyo mag-settle down ni boyfriend, saka mo na lang i-deal yung pamilya nila. Diba? Kasi at the end of the day, kayong dalawa naman din talaga yung magmamahalan. Bonus na lang kung, diba, mabait sa'yo yung pamilya, di mo naman sila araw-araw nakikita din. Diba? O, sabi dito, basta we can please everyone, sabi ni Josa. Hugot na hugot ka, Josa. Okay, Diba? Oo. At the end of the day, kayong dalawa naman talaga yung magmamahalan and nothing else will matter. No? Matter is anything that occupies whatever. Hindi pala yun. Ano yun? Nagsasalita ka na naman dyan, baby to be basher ka na naman. Ano yun? Ba naman yan? Di mo alam yung matter? Eh yun na nga. Ano ba yun? Hindi ko rin alam eh. Okay ka mo? Pala mo ka mo. Hindi nga. Anything that has mass occupies... Pinilit ko pa talaga, pinapahiya ko yung sarili ko dito. So, that's it. So, yun lang talaga yung feeling ko kailangan mong gawin. Oo. Kung baga gumawa ka ng shield at sabihin mo na ayoko ng negativity, bahala kayo sa buhay ninyo, kahit ano pa i-comment ninyo. Kasi if it helps na i-block mo, or hindi naman i-block siguro, i-hide mo yung mga ganap. Kasi timeline mo naman yun, di ba, no, Hepe? May sarili kang, dyan, makokontrol mo yan kung sino yung gusto mo makita, sino yung ayaw mong makita, ganyan. So, if it will help you na mawala yung anxiety mo, then do it. Wow! 2024 na, hayaan mo na sila magsabi ng kung anong gusto nilang sabihin sa life. Total, may gawin ka o hindi, may masasabi naman sila. Oh, tama, di ba? Oo, matter. Yan yung sapin sa sahig ng kotse. Mating yon! Ay, nako. So, that's it. Thank you very much, Leia, for sending in your story. At, yun na lang gawin mo. Be positive. Just do you. Maging maayos ka sa life mo. Ipag-pray mo na sana kung ano man yung mga dumating sa life mo at sa life ninyong dalawa ng boyfriend mo, malagpasan ninyong dalawa. Wow! Prayer works, I tell you. Yes. 9:31 on the clock. Mahal ko, Panggako, baby ko. Alam ko na nasasaktan ka ngayon, pero stand up! Here is Bugoy Drelon with the song Umiiyak ang Puso right here on 106.7 Energy FM. Mamaya nandyan si Bugoy ha! 10 a.m. Ang buong